YouTube channel. Sa nakaraan po ay pinag-usapan natin ay about sa landslide. Ngayon po ay pag-uusapan natin about sa COVID-19. Alam ko po na alam na rin po nating lahat kung ano po yung tinatawag na COVID-19. So ngayon po ay ang topic ko po ngayon ay what we should to know about COVID-19 and to protect ourselves and others. So maliit po na bibigay lang po ako ng maliit na information about COVID-19 kasi dahil po sa kadahilan po alam ko rin naman po na alam natin lahat kung ano po yung tinatawag na COVID-19 at kung paano ito maiiwasan at nakakahawa. So, ngayon po ay ibibigay ko po sa inyo kung ano po yung mga steps or ano po yung dapat nating malaman at paano po natin maprotektahan ang ating sarili about sa COVID-19. So, before I start, don't forget subscribe and like, share in these videos. So, ano nga po ba yung tinatawag na COVID-19? So, COVID-19 is a coronavirus, is an illness that cause of virus. It can spread from person to person. The virus that causes COVID-19 is a new coronavirus. So, that has spread throughout the world. So, COVID-19 is a symptoms can range from mild or no symptoms to severe illness. So, alam ko po na yung alam mo at alam ko na yung COVID-19 is a pandemic that hanggang ngayon po ay kumakalat dito sa buong mundo. So, mabilis po itong makahawa at kumakalat. So, ang tanging ko pong masasabi ay mag-ingat lamang po tayo at hanggang ngayon po ay hindi po natin alam kung hanggang kailan matatapos or mawawala ang virus na ito, na first time na nangyari po dito sa buong mundo na magkaroon po ng ganitong virus. So, sanay po tayo ng yung mga common na nangyayari dito sa mundo ay ang mga kalamidad or mga bagyo na nangyayari, pero po ngayon po ay iba po yung nangyari dito. Iba po yung nangyari dito sa buong mundo. Sa virus na kumalat po hindi lang po sa isang bansa. Galing po siya sa isang bansa na kumalat sa buong mundo na kaya niya pong sakupin na hindi po natin alam kung ano po yung lunas or ano po yung makakatanggal or makakatanggal lang tuluyan sa COVID-19. So, pangalawa po ay kung paano po makalat yung COVID-19 or kung paano po ito nakakahawa. So, we can become infected. Yun na nga po. Lahat po tayo, ikaw man or ako, kasama mo man, ay maaari pong maging infected ng COVID-19 by becoming into close contact about 6 feet or 2 arm lengths with a person who has COVID-19. COVID-19 is primarily spread. So, kumakalat po ito from person to person. You can become infected. Kaya nga nasabi ko po, from respiratory droplets when an infected person coughs, sneezes, or talks. You may also to be able to get it by touching a surface or object that has the virus on it, and then by touching your mouth, nose, or eyes, or something that part of our body. So kagaya po nga po ba ng sinabi ko ay yung coronavirus po, ikaw or lahat tayo po ay pwedeng maging infected ng virus. Nakakahawa po ito kapag halimbawa po may infected yung kasama mo or may virus yung kasama mo. So, pwede po siyang makahawa sa iyo by touching
pangalawa po ay nalaman po natin kung paano po kumakalat yung COVID-19 at kung paano po ito nakakahawa. So, yung susunod po ay kung paano natin maprotektahan ang ating sarili sa COVID-19. So, there is currently no vaccine to protect against COVID-19. The best way to protect yourself is to avoid being exposed to the virus that causes COVID-19. Stay home as much as possible and avoid close contact with others. Wear a mask that covers your nose and mouth in a public settings. And then, clean and disinfect frequently touched surfaces. And then, wash your hands often with soap and water for at least 20 seconds or use an alcohol-based hand sanitizer that contains at least 60% alcohol. So, bilang Pilipino ay sanay po tayo. Lahat po tayo ay sanay na yung lalabas ng bahay, gagala kung saan-saan, makikipag-usap sa mga friends or sa mga class, sa mga kakilala po na yung as in malapitan. Hindi po tayo sanay na siguro nga may mga taong sanay na mag-stay sa kanilang bahay, magkulong. So, pero po, karamihan po hindi sanay na hindi lumalabas ng bahay. So, dahil po sa COVID-19, mapapractice po natin ito yung stay at home, then avoid close contact with others. Hindi po tayo sanay na ganun. So, ang gagawin na lang po natin ay ngayon ay sumunod, dahil po para naman po ito sa ating kapakanan or sa bawat isa, na para po na hindi maging infected sa COVID-19. So, next po ay ito po yung kaugaliang nakasanayan natin since birth po. Syempre, lumaki tayo sa ganito. Tapos, biglang hindi natin magagawa dahil lang po sa COVID-19. So, ang hirap nga po, diba? Bilang tayo, na hindi na natin magawa ang gusto natin gawin nung dati. So, ang susunod po ay practice social distancing. So, buy groceries and medicines, go to the doctor, and complete banking activities online when possible. If you must go in a person, stay at least 6 feet away from others and disinfect items you must touch. Yun na nga po. Kailangan natin ng ingat. Ginagawa lang po talaga to para tayo ay mapag-ingatan ng ating sarili mula sa COVID-19 na kumakalat dito sa buong mundo. And then, get deliveries and take out and limit in-person contact as much as possible. So, kung gusto mo pong kumain sa labas, or halimbawa, kumain sa karinderya or sa anuman, sa restaurant, hindi na po natin magagawa yun. Lalo na po kung may virus sa lugar ninyo, or ang gagawin na lang po natin ay magkuha ng delivers, mag-call or magpa-take out ng delivers or food from the restaurant. So, yung panglima po ay prevent the spread of COVID-19 if you are rest. Stay home if you are sick, you have sick. Avoid public transportation or riding. Separate yourself from others, people, or pets, and your home. There is no specific treatment for COVID-19, but you can seek medical care to help relieve your symptoms. If you need medical attention, you can call the head. And then the last is know your risk for severe illness. Everyone is at risk of getting COVID-19. Yes. Nasabi ko na po yun noong una.
Older adults and people of any age who have serious underlying medical conditions may be at high risk for more severe illness. So, ayun na nga po. So, yun na po yung anim na information na ano po ang dapat nating malaman sa COVID-19 at kung paano po natin maprotektahan ang ating sarili. So, hope po nakatulong po sa inyo, nakatulong po yung aking maikling information para po mag-ingat po tayo para po pag-ingatan po natin ang ating mga sarili mula sa COVID-19. Mag-ingat po tayong lahat, lalo na po dito sa bayan ng Busuanga na hindi pa po lumalaganap ng COVID-19. So, wag na po natin hintayin na darating pa yung COVID-19 dito sa bayan natin. Dahil po hindi po natin alam, or lalo na po hindi pa po natin nararanasan kung paano po magkaroon ng ganong sakit or kung paano po makasurvive. Nakakatakot po itong virus na ito. Hindi po natin alam kung kailan po matatapos o kung paano po matanggal agad. Dahil po, lalo na po wala pa siyang cure. Wala pa siyang sapat na lunas or siguradong lunas na pantanggal ng COVID-19. Alam ko po na alam natin lahat kung saan po nanggaling o ano po yung dahilan ng pagkakaroon ng COVID-19. Lalo na po, ngayon po, may kanya-kanya na tayong TV or mga gadgets na pwedeng pagkukuhaan ng informasyon about sa nangyayari dito sa buong mundo. Ang masasabi ko lang po ay mag-ingat po tayong lahat at maging aware or updated sa nangyayari po. And then, wag na po tayo magpatigas ng ulo sa pagsunod ng mga protocols na pinapatupad. Simpleng protocols lang po na kayang-kaya natin gawin. Pagsuot ng face mask, pag-practice ng social distancing, pag-alcohol, disinfect ng mga gamit. Simpleng protocols lang po yun para po sa pag-prevent or prevent against the COVID-19. So, ngayon po ay nabubuhay po tayo. Hindi, ngayon po ay nararanasan po natin yung new normal life. Bagaman po hindi po tayo sanay sa ganitong buhay o takbo ng ating parang hindi na katulad dati na magawa natin ang gusto natin gawin, lumabas o pumunta kung saan. Ngayon ay marami ng pagbabago. Malakad ka, nakikipag-usap ka sa kasama mo, na magsuot kang face mask, and then kailangan ng social distancing. So, dapat magnasanay na tayo sa ganung pamamaraan. Dahil hindi natin alam kung kailan matatapos itong virus na ito. So, lagi lamang po tayo lumapit kay Lord, dahil po siya lang po ay nakakaalam kung alam ko po na may plano siya kung bakit niya po ito ginawa or bakit niya po ito pinadala sa atin sa kanya ito. Patuloy lamang po tayo manalangin or sa kanya lang po tayo lumapit. Kahit po gaano man kabigat yung problema, huwag po tayo sumuko. Nandyan lang po siya na gumagabay sa atin at totoong nagpuprotekta sa atin. So, yun lamang po ang aking maliit na information o maikling information lang po. Sana po nakatulong sa ating lahat. So, thank you for watching. So, hope you get more information in this my video. So, watch it and follow it. So, thank you for watching. See you in my next video.